Magandang araw mga Kairik TV, at sa video ito ay pag-uusapan po natin ang sampalok or tamarind. Sampalok po or tamarind ay mahirap patubuin sa pamamagitan ng cuttings. So ang ginawa ko is nagpahanap ako ng mga buto sa mga bata ng sampalok na malapit lang dito sa area namin. At meron nga pala akong videos nito kung paano ko siya tinanim sa seedling tray. So ayan yung kanyang tumubo na, nilipat ko na siya sa growing pot. Ayan. So sa mga nagtatanong kung pwede bang patubuin ang sampalok through cuttings, mahirap pong patubuin ang sampalok through cuttings, kaya ang pinaka the best po nating gawin is through seeds. Ayan. So ayan po, mga buto na po yan, mga tumubo na, tinanim ko doon sa seedling tray. Marami akong tinanim pero ang tumubo is 16 lang yata, kasi tinitira ng snail habang tumutubo, kinakain ng snail. Pati yung kanyang embryo, yung laman ng buto, kinakain ng snail. Nagtataka ako bakit nawawala yung embryo, yung pala kinakain na ng snail. So ayan yung ating tamarind or sampalok, sa Bisaya sambag. Papakita ko sa inyo yung kinain ng snail. Ito yung healthy. Yung isa nilagay ko sa bato. Sinubukan kong patubuin sa bato. So in 2 years time or 1 year time, 2 years, malaki na to. May abuno lang monthly. So ito wala pang 1 month, ganyan na siya. Meron akong video paano ko tinanim. So papakita ko sa inyo yung iba. Ayan. Ayan yung ating mga tamarinds. So ito naman yung nilagay ko sa bato. Ayan. Ayan yung ibang mats ko dyan. So ito yung sampalok na nilagay ko sa bato. Ito yung pinagtaniman ko ng sampalok. Hindi na tumubo yung iba. Ngayon talaga. So balik tayo dun sa ating tamarind na nilagay ko sa lupa. So ito nilagay ko sa paso. Yan, mas madali na lang yan siya pag hindi na kailangan hukayin kasi may butas yung ilalim ng pot. So yun naman yung dalawa walang butas. Ito naman titingnan natin, mag-experiment tayo kung alin ang mas mabilis na tumubo. Siyempre yung nasa lupa, kasi mas kakalat yung ugat niya, kasi mas malawak yung pagkukunan ng nutrients ng ugat. Dito restricted lang, so kailangan natin bunuhan ng bunuhan. Makikita na yung result nito after a few months. Mas maganda 2 years. So ito naman yung ayan, yung tinitira ng kuhol. Ayan yan, yung tinira ng kuhol.
or yung snail, tinanim ko na lang din. Baka mabuhay. So ganyan na lang ginagawa ko guys. Kung ano yung matatag siyang mabubuhay, natural selection ba. Pati yun tinira ng snail. Ayan. So sa ang daming binili ko, ito lang 16 ang nabuhay. So ayun, mga nagtatanong kung madali bang patubuin ang cuttings ng tamarind, mahirap po. So the best way to make tamarind bonsai is through seedlings. Kuha kayo ng mga seeds, tanim nyo. Yan ang pinaka the best. Saka kung gusto nyo mag bonsai guys, huwag kayo maghanap ng mga materials na mahirap buhayin sa lugar nyo. Kung gusto nyo mag bonsai, hanapin nyo yung mga materials na available sa paligid nyo. Gaya yan ng argaw, argaw, baliti, ficus benjamina, yan ang Chinese holly, baliti, yung mga ganyan. Saka na yung mga medyo maselan pag kaya natin buhayin yung available na mga materials locally. So ibig sabihin doon is natural silang tumutubo sa klima ng ating lugar. So yun ang mas magandang beginners bonsai material, kasi hindi ka mahihirapan. So ngayon guys, kung nagustuhan nyo ating video, paki-like, paki-comment, paki-share, paki-subscribe at hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin. So again, ang sampalok na cuttings ay mahirap pong patubuin. Air layering or markot pwede siguro, hindi ko pa na-try. So the best is through seedlings. So ayan, maraming salamat mga Kairek TV.